What's up guys? Ito na yung part 11 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung increment tsaka yung decrement. So pag sinabi mong increment, magdadagdag ka lang, parang increase, di ba? Increment, parang increase. Tapos ang decrement naman, syempre yung kabaliktaran niya, decrease. Paano ba ginagawa yung increment? Sige, lagay natin dito sa comment. Ang increment, yan, increment, ay denoted by plus plus, dalawang plus. Ito yung increase. Okay? Increase. Ang decrement naman, decrement ay denoted by minus minus. Ito yung decrease. Okay? Ngayon, tatanungin nyo ako, gaano karaming increase yan? Gaano kataas? Diba? Siguro marami nagtatanong sa inyo yan ngayon. Simple lang yan. Fix lang yung ini-increase niyan, which is basically 1. Plus 1 lang siya. Basically, ganyan lang siya. Plus 1. Itong decrease, ganun din. Pero decrease siya, no? Minus 1. Yan. O sige, gawa na tayo ng example. So, sige, maglalagay ako dito ng int x. Initialize natin. Ilagay natin 5 siya. So, bali dito tayo sa increment. Increment muna. Sa increment, para mag-increment siya, sabi, denoted by plus plus. So, x plus plus. Bali, nag-increment na yan. So, ano mangyayari dyan? Ang lumalabas dyan is nagko-plus 1 siya. Lumalabas, 5 plus 1 equals, sige, tignan natin bago natin masagot yan. System.out.println x, i-print natin. So, irarun ko. O, 6 siya. So, sige, dito naman tayo sa decrement. Int y equals, siguro, ano siya? 7. Yan. Sige, tapos ito, kung decrement siya, denoted by minus minus, lagay natin siya, y minus minus. Sorry, yan. Tapos system.out.println. Tapos i-print natin yung y natin. Tignan natin kung ano yung lalabas dyan. Pero ang basically, ano siya, 7, pag minus minus, nagdi-decrease ka ng 1. So, 7 minus 1, tignan natin kung ano lalabas. 6 din. So, palitan natin yung value niya. Or ito muna, gawin nating 10. Tapos ito 3. Tignan natin. Kapag dito sa increment, 10 plus 1, anong lalabas? Kayo nakakaalam. Tapos dito, y equals 3, y minus 1, kasi decrement dito, anong lalabas doon? So, check natin sa pag nirun natin. O, tama. 10 plus 1 is 11. 3 minus 1 is 2. O sige, ngayon, itry natin na paghaluin sila. Gawa tayo ng int z equals, sige, start tayo sa 0. Int z equals 0. So dito, combination na siya ng increment tsaka decrement. Tignan natin kung ano yung kalalabasan. So, z plus plus, z plus plus, z plus plus, z minus minus, z plus plus, tapos siguro z minus minus. Yan. Check natin System.out.println z. So, check muna natin kung anong kalalabasan niya. Ay, kung solve muna natin siya bago natin makita kung ano yung kalalabasan. So, 0. So, z plus plus, 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 minus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 minus 1 is 2. So, check natin kung 2 ang lalabas dyan. No? Sige, run natin. O, tama nga, 2. So, nagigets nyo na ba kung paano nakukuha tong, yung increment tsaka yung decrement na to? Kung paano yung logic behind? Ngayon, gugulatin ko kayo. Kasi meron pang isang way kung paano mag-increment. Dalawa kasi ang pag-increment tsaka decrement, no? Yun ay yung post-increment tsaka yung pre-increment. Itong mga tinuro ko sa inyo is yung post-increment. So, anong pinagkaiba niyan? Sa post-increment kasi, from the word itself, post-increment, post. Ibig sabihin, after ng variable ka maglalagay ng increment. So, after ng z.
So ngayon, nagigets nyo na siguro or alam nyo na siguro kung ano ang pre. Ang pre is yung sa left side niya. So sige, bubrahin ko to para ano natin na. Lilinisin ko lang. Yan, ganyan ulit yung example natin. Yan, dito tayo sa line 7 magsimula. Tapos, papakita ko sa inyo yung post increment muna ulit post increment. Papakita ko lang sa inyo kung paano magiging itsura na to. Siyempre, alam nyo na yung kalalabasan yan. Kapag nag-increment ka ng 1 sa 10 is, siyempre, 11. Run. 11 nga. Tapos, itatry ko dito sa pre-increment. Pag pre-increment sa harapan, try natin kung ano yung kalalabasan. 11 din. So, ano pinagkaiba ng dalawa? Parehas lang naman sila na nag-i-increment. Pag sinabi mo kasing pre-increment, ang nangyayari kasi dyan is dinadagdag mo na agad yung plus 1 sa x mo. Kaya yun agad yung magiging value ng x mo. Pero kapag post-increment naman, which is nasa right side niya, yan, post-increment, ang nangyayari dyan ay yung value muna ng x mo ay yung 10 bago ka magdagdag ng plus 1. So siguro ilagay ko dito sa system.out.print line yung increment natin para mas madali siyang makita dito. Pwede naman yan, no? Dito ka mag-print, dito mo i-increment sa mismong sa print line. So sige, try muna natin yung, sige, pre-increment muna tayo. Pre-increment. Sige, run ko. Makikita nyo, 11. Ba't siya 11? Kasi ang ginawa niya, nag-add muna siya ng 1, which is ito. Nag-plus 1 muna siya ng, nag-plus muna siya ng 1 sa 10 natin bago niya i-print yung x natin. Kaya 11 ang lumalabas. So ngayon, try natin yung post-increment. Sige, iraran ko. Makikita nyo, 10 siya. Bakit siya 10? Kasi ang ginawa niya muna is, pinrint niya muna yung x bago siya magdagdag ng 1. So, bali sa susunod na system.printout mo, system.out.printline mo, pag pinrint mo na yung x mo, magiging ano na siya, 11 na siya. Kita mo? 11 na siya. Kasi dito, na-add na siya. Nagigets niya ba? O, sige, uulitin ko. Gawa tayo dito ng, ito, ano na lang, 6. 6 yan. Sige, ilagay natin gawin natin yung ginagawa natin kanina. X++, ganyan. Tapos dito natin siya i-print. X lang. Tignan natin kalalabasan niya. It's 7. Kasi, ang value ng x mo, 6. Plus 1, 7. Lumalabas kasi parang gato itsura niyan, no? X plus 1, ganyan. Bale, pag sinubstitute mo yung 6 mo sa x, 6 plus 1, parang ganyan ang lumalabas. Kaya 7 siya. 6 plus 1, 7, tapos tsaka mo siya i-print. Kaya 7 ang lumalabas. Kahit gawin mo siyang pre-increment, ganun din ang mangyayari. Ipa-plus 1 mo na siya. 6 plus 1, 6 plus 1, 7, tapos tsaka mo siya ipiprint. Kaya ganun din ang lalabas, 7. Kitams? Ngayon, ilagay ko siya dito sa loob ng system.out.printline. 6, gawin natin pre-increment muna. Tignan natin kalalabasan. Iraran ko. 7 din. Pero ngayon, since nasa loob siya ng system.out.printline, inuuna niya yung pagpiprint bago niya i-add yung 1 niya. So, tignan natin yung kalalabasan. Pinrint niya muna 6. Pero after niya i-print yan, nagdagdag na siya ng plus 1 dyan. So, kaya pag pinrint mo na ulit yung x mo, magiging 7 na siya. Kitams? Ganon din naman dito sa decrement. Walang pinagkaiba yan. Pero dito, nagma-minus 1 ka. So, try natin mag-print. System.out.printline. So, try natin i-print yung pre-decrement. Pre-decrement. Yan. So, tignan natin kalalabasan. Run natin. 2. Kasi nag-minus muna siya ng 1 sa 3 natin bago niya pinrint yung y natin. Kaya 2 ang kinalabasan. Ngayon, try natin yung
post decrement. Run natin. 3 pa rin siya. Pero after niya i-print yan, nag-minus na siya ng 1 sa 3 natin. So, check natin kung nag-minus nga siya ng matino. Print natin y natin. O, 2 na nga. So, siguro hanggang dito na lang tayo. Tapos, kita-kits tayo sa susunod na video.